First Corinthians chapter 6 verse 9 hanggang 10. O hindi baga ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsipagmana ng kaharian ng Diyos? Kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyusan, ni ang mga nangangalonya, ni ang mga nambababae, ni ang mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga sasakim, ni ang mga manlalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manlulupig ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. At Revelation chapter 21 verse 8, sapagkat ang mga duwag at ang mga hindi mananampalataya at ang mga kasuklam-suklam, ang mga mamatay tao at ang mga mapakiapid at ang mga mag-away at ang mapanamba sa Diyos-Diyusan at ang lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at sa asupre na siyang ikalawang kamatayan. Mga kaibigan, kapag ikaw ay namuhay sa kasalanan tulad ng mga masamang gawain na aking nabanggit sa dalawang magkasunod na verses na aking binanggit, kahit ano paman ang iyong relihiyon na kinabibilangan, kung ikaw ay namuhay tulad ng mga nabanggit ng mga verses ng mga masamang gawain, ikaw ay hindi magmamana ng buhay na walang hanggan mula sa Diyos. Kahit anong relihiyon ang aniban mo, anib man tayo sa mga relihiyon na nagsasabing maliligtas tayo kapag umanib sa kanila, kapag mamuhay tayo sa kasalanan o sa kasamaan, ay hindi tayo tatanggap ng kaligtasan o buhay na walang hanggan mula sa Diyos. Ang sabi dito sa Biblia, kapag tayo ay namuhay sa kasalanan, ang ating bahagi ay ang dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre. Wala pong saysay ng ating relihiyon kapag mamuhay tayo sa kasalanan. Si Noah, sa kanyang panahon, hindi si Noah iniligtas ng Diyos mula sa baha dahil siya ay isang relihiyosong tao, kundi si Noah ay nasumpungan ng Diyos na isang matuwid na tao sa kanyang panahon. Yan ang sinasabi sa Genesis chapter 7 verse 1. Hindi siya iniligtas ng Diyos dahil sa kanyang relihiyon o dahil siya ay isang relihiyosong tao, kundi siya ay nasumpungan ng Diyos na siya ay isang matuwid na tao. At sa Sodom and Gomorrah naman, bago nilipol ng Diyos o bago nagpaulan ang Diyos ng sulfur at apoy sa syudad ng Sodom at Gomorrah at mga karatig bayan nito, si Abraham ay nakipag-usap sa Diyos. At ang sabi ni Abraham, Panginoon, lilipulin mo ba kasama ng mga masamang tao ang matutuwid na mga tao? Paano kung mayroong 50 matuwid na mga tao diyan sa syudad ng Sodom and Gomorrah? Lilipulin mo ba? Ang sagot ng Diyos kay Abraham, kung mayroong masumpungang matutuwid na mga tao sa syudad, alang-alang sa kanila, ay hindi ko lilipulin ang nasabing syudad. At muling nagsalita si Abraham. Ang sabi niya, paano kung mayroon lamang 45 na mga matutuwid na tao ang inyong masusumpungan? Ang masusumpungan. Ang sabi ng Diyos, alang-alang sa 45 matuwid na mga tao ay hindi ko lilipulin. Hanggang sa bumaba hanggang sa umabot sa 10. Ang sabi ni Abraham,
paano kung mayroong 10 matuwid na mga tao sa syudad? Lilipulin niyo ba, Panginoon? Ang sabi ng Panginoon, alang-alang sa 10 matuwid ay hindi ko lilipulin. Ngunit sa kasawiang palad ni 10 matuwid na tao sa syudad ay walang nasumpungan ang Panginoon. Kaya itinuloy ng Diyos ang paglipol sa Sodom and Gomorrah at mga karatigbayan sa pamagitan ng pagpapaulan ng asupre at apoy. At maliban kay Lot, ang lahat ng mga tao doon, silang lahat ay nagkandamatay. At si Lot, iniligtas ng Diyos, hindi dahil sa kanyang relihiyon, kundi si Lot din ay nasumpungan ng Diyos na isang matuwid sa kanyang kapanahonan. Righteous people ang hinahanap ng Diyos sa Sodom and Gomorrah. Hindi yung mga kaanib ng kung ano-anong relihiyon. Hindi yung mga taong mga relihiyoso ang pinag-uusapan ni Abraham at ang Diyos, kundi yung matutuwid ng mga tao. Nung pinako si Jesus sa cross, merong 2 kriminal na kasabay na ipinako sa cross din. At ang isa sa mga kriminal ay inalipusta si Jesus sa pagsasabing, "Di ba ikaw si Jesus? Iligtas mo ang iyong sarili, pati kami." Ngunit siya ay sinaway ng kapwa niya kriminal. Ang sabi nung isang kriminal, "Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Palibhasa ikaw ay nasa gayon ding sentensya. Tayo kung ano ang kaparusahan na kanilang iginawad sa atin ay karapat-dapat na kabayaran para sa mga kasalanang ating nagawa. Samantalang ang taong ito, wala siyang ginawang masama." At pagkatapos niyang pagsabihan ang isang kriminal na umalipusta kay Jesus, agad niyang sinabi kay Jesus, "Jesus, kapag ikaw ay naroon na sa iyong kaharian, alalahanin mo ako." At agad si Jesus na sumagot na nagsabing, "Sa katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon din ay isasama kita sa paraiso." Mga kaibigan, sa kabila ng pagiging kriminal o pagiging isang makasalanan ng kriminal na yon, ay agad siyang pinagkalooban ng Diyos ng kaligtasan. Hindi dahil sa kanyang relihiyon. Mapapansin po natin, mga kaibigan, na hindi nagtatanong ang Panginoon o ang Diyos kung ano ang relihiyon ng isang tao. Pinagkalooban ng Diyos ang isang kriminal na yon ng kaligtasan dahil ang kanyang pagsaway doon sa kapwa niya kriminal na umalipusta kay Jesus. At ang pagsabi niya kay Jesus na, "Panginoon, alalahanin mo ako kapag ikaw ay naroon na sa iyong kaharian," ay isang malinaw na indikasyon na siya ay nanalig o sumasampalataya kay Jesus, na maaari siyang iligtas. Maaari siyang pagkalooban ng kaligtasan ni Jesus. At sa kanyang pagpapakita ng pananampalataya o pananalig kay Jesus, antimano nabura sa paningin ng Diyos ang kanyang mga kasalanan. Dahil ang sabi ng Biblia, ang sinumang sumasampalataya sa Diyos, sa anak ng Diyos, ay mapapawalang sala, mapapalaya sa lahat ng kalikuan na hindi nangyayari sa panahon ni Moises sa pamamagitan ng kanyang mga batas. Mababasa po sa Acts chapter 13 verse 39. Sa pamamagitan niya, ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay makapalaya sa lahat ng kanyang pagkasala. Siya ay magkaroon ng kapatawaran na hindi makakamit ni naman sa pamamagitan ng mga batas ni Moises. Kaya sa kanyang pagpapakita ng panalig o pananampalataya kay Jesus,
siya ay naabsuelto sa lahat ng kanyang mga kasalanan at siya ay pinagkalooban ng kaligtasan. Mas mahalaga para sa Diyos ang hinahanap ng Diyos sa isang tao upang magkamit ng kaligtasan ay yung kanyang katuwiran, ang kanyang pagiging matuwid at hindi pagiging relihiyoso. At muli, ang tao na isang makasalanan ay magiging matuwid lamang sa paningin ng Diyos kapag siya ay sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos na si Jesus. 1 John chapter 3 verse 23. Ang sabi ng Diyos, ang sabi ng 1 John chapter 3 verse 23, at ito ang kanyang utos na mananampalataya tayo sa pangalan ng kanyang anak na si Jesucristo. At tayo'y mag-ibigan ayon sa ibinigay niyang utos sa atin. At ang sabi sa Matthew chapter 17 verse 5, ang sabi ng Diyos, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. Siya ang inyong pakinggan. Mga kaibigan, mismo ang Diyos ay nag-utos sa atin na tayo ay sumampalataya sa kanyang anak. At nais niya na sa kanyang anak tayo nakikinig. Nararapat lamang mga kaibigan na kay Jesus lamang tayo nakikinig. Sapagkat si Jesus ang pinadala ng Diyos dito sa lupa mula sa kalangitan para bayaran ang ating mga kasalanan. Si Jesus ang sinugo ng kanyang ama na bumaba dito sa sanlibutan upang tayo tubusin. Kaya hindi po tayo dapat naniniwala kung kani-kanino kasi ang sabi nga ng Biblia, ang Biblia ay nagbigay ng warning sapagkat ayon sa Biblia, nagkalat sa sanglibutan ang mga mandaraya, mga sinungaling, mga antikristo na mga nangaral. Kung sila ang ating pakikinggan, ay malalagay sa panganib ang ating kaluluwa dahil sila ay sobrang galing ang magsalita patungkol sa kanilang kasinungalingan. Sila ay nagtuturo ng ibang kaparaanan ng kaligtasan na kung pagbabasihan natin ang Biblia ay taliwas sa nakasulat sa Biblia ang kanilang mga katuruan. Ang sabi ng Biblia, ang kaligtasan ay makamit natin sa pamamagitan ni Jesus. Ngunit ang kanilang katuruan, ang kanilang sinasabi, ay makamit natin ang kaligtasan kapag tayo ay umanib sa kanilang relihiyon. So maliwanag mga kaibigan na ang mga mangaral na yon ay nagtuturo ng ibang kaparaanan ng kaligtasan. Sabi sa 1 John chapter 5 verse 11, pinangakuan tayo ng Diyos ng buhay na walang katapusan. At ang buhay na ito ay makakamit natin sa kanyang anak na si Jesus. Ang kailangan lamang ng Diyos sa atin na tayo ay sumampalataya sa kanyang anak. Ang sabi ng Romans chapter 10 verse 9, sapagkat kung ipapahayag mo ang iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at ikaw ay manampalataya sa iyong puso na siya ay binuhay maguli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. So, malinaw po mga kaibigan na nakasulat sa Biblia, ang ating pananampalataya ang siyang kailangan ng Diyos upang tayo magkamit ng kaligtasan, hindi ang ating mga relihiyon. Walang pakialam ang Diyos kung anong ating relihiyon. Sa araw ng paghuhukom, lahat tayo ay haharap sa Diyos upang hatulan. Hindi tayo hatulan ng Diyos base sa ating mga relihiyon, kundi sa ating mga gawa.
Ano ba ang mangyayari sa atin mga kaibigan kung tayo ay tumangging sumampalataya sa bugtong na anak ng Diyos na si Kristo? Ang sabi sa John chapter 3 verse 18, ang sumasampalataya sa anak, ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya sa kanya ay hinatulan na, sapagkat siya ay hindi sumasampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Ang sabi mga kaibigan, kapag tayo ay hindi nanampalataya, tayo ay hinatulan na. Kaya sa mga oras na ito, ang lahat ng tao sa buong mundo hanggang sa mga oras na ito ay hindi sumasampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos na si Jesus. Silang lahat ay may hatol na, regardless kung ano ang kanilang mga relihiyon. Kahit sabihin ng kanilang mga pinakikinggang mga mangaral na sila ay maliligtas, tiyak ang kanilang kaligtasan dahil sila ay umanib sa isang relihiyon, wala pong katotohanan yon. Hindi po sila magkakamit ng kaligtasan, bagko sila ay hinatulan na ng Diyos sa kanilang pagtangging sumampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos na si Jesus. Yun ang sinabi sa John chapter 3 verse 18, nang hindi sumasampalataya ay may hatol na. At ang sabi naman sa verse 36, ang sumasampalataya sa kanya ay mayroong buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay sumasa kanya. So hindi ka talaga magkaroon ng buhay na walang hanggan, kundi ang puot ng Diyos ang manatili sa iyo. Sabi nga ni Jesus sa John chapter 8 verse 24, Sinasabi ko nga sa inyo na kayo ay mga mamatay sa inyong mga kasalanan, sapagkat malibang kayo'y magsisampalataya na ako nga ang Kristo, kayo ay mga mamatay sa inyong mga kasalanan. So napakaraming verses sa Biblia mga kaibigan na nagsasabi na kapag ang isang tao ay hindi sumasampalataya kay Jesus, hindi talaga siya magmamana ng kaligtasan, kundi ang kanyang bahagi ay doon sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asopre na siyang ikalawang kamatayan. Base sa Biblia, wala naman po talagang ibang kaparaanan ng kaligtasan kundi si Jesus. Sapagkat ang sabi ng Acts chapter 4 verse 12, sa sino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ay walang ibang pangalan ang ibinigay sa tao na sukat ikaligtas. At ang sabi ni Jesus sa John chapter 14 verse 6, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang makakaparoon sa aking Ama kung hindi sa pamamagitan ko. So napakalinaw mga kaibigan, kung pagbabatayan natin ang mga nakasulat sa Biblia ay walang ibang paraan ng ating kaligtasan kundi kay Jesus sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Ephesians chapter 2 verse 8, sapagkat sa biyaya kayo ay nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa inyong mga sarili, kundi ay kaloob ng Diyos sa atin ang kaligtasan sa oras na tayo ay sumampalataya sa kanyang anak na si Jesus. So maliwanag kaibigan, base sa Biblia, na hindi tayo magkaroon ng kaligtasan dahil sa ating mga relihiyon. Isang kasinungalingan o isang taliwas sa nakasulat sa Biblia ang mga sinasabi ng ibang mga ngaral na kapag tayo ay umanib sa kanilang relihiyon, tiyak ang kaligtasan at walang ibang maliban kung ang isang tao ay kaanib sa kanilang relihiyon ay hindi maaring magkaroon ng kaligtasan. Yan po ang ibang kaparaanan ng kaligtasan na tinuturo ng ibang mga ngaral na taliwas naman sa Biblia. Kaya nga mga kaibigan, ang Biblia ay mayroong babala
patungkol sa mga bulaang propeta na kahit ang isang mananampalataya ay maaari nilang malinlang dahil sa sobra nilang galing magsalita ng mga kasinungalingan. Nawa ang bidyong ito ay magbigay daan para sa sino mang makapanood ng bidyong ito na muling mag-aral ng Biblia, muling magsuri ng Biblia, lalo na doon sa mga taong napapaniwala ng mga maling aral na umaasa na sila ay ligtas dahil umanib sila sa isang relihiyon na sinasabing naroon ang kaligtasan. God bless everyone.